Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na, mga tol, One Piece Chapter 1168, gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Bale, ang pagtakas ni Shanks mula kay Imo at sa Mary Joyce bago pa siya ma-promote sa pagiging isang Holy Knight bago siya maging immortal at mabigyan ng Deep Sea Seal kung paano malilipat dito kay Herald ang promotion na yun at kung paano niya magiging immortality na magiging dahilan kung bakit magiging isang napakamalakas na halimaw si Herald. Pero kaakibat nito ang masamang pinaplano ni Imo sa Elbaf Kingdom at sa lahat ng mga higanti kung paano pakikilusin at kokontrolin ni Imo ang katawan ng hari ng Elbaf na hindi din niya mapigilan since meron na siyang promoted mas malalim pa na contract seal kay Imo. Pati na rin ang matinding choice na gagawin nitong si Herald para mapigilan na may turn siya into a devil tulad ng nangyari kay Roxy. Zebek, ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakayin natin dito sa ating full chapter review ng One Piece Chapter 1168. Kaya siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pagka-release natin ng susunod na video. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go. Ang title ng chapter na ito ay Elbaf Snow. Pinakaunang parte ng chapter, nagsisimula ng pagkatiwalaan ulit ng mga humans ang mga giants sa napakaraming paraan, sa napakaraming ways dahil nga nakita nila na napaka-reliable daw ng mga giant marine sa pag-fend off ng mga intruders, sa pagpigil sa mga pirates dahil of course higanti nga sila guys. Kung normal na mga pirates lang, for sure kayang-kaya nila yung labanan. Pangalawa, napakagaganda daw ng delicacies mula sa Elbaf. Napakasasarap ng mga pagkain to the point na ang ibang mga seafoods nga nila ay ini-import at talagang pinag-aagawan ng mga humans. Hindi lang yun maging ibang cedar, ang iba pang mga kahoy, ang iba pang mga materyales kinukuha din talaga sa Elbaf dahil napakatitibay daw nito. Now at this point unti-unti nang nagiging totoo ang pangarap nitong si Herald. Meron ding additional pa na mga plano dito si Herald guys. Isa na dito ang after daw nilang makilala, after silang maging official na member nation ng world government, pinabalak niya na magtayo, mag-create ng isang napakalaking ship na gagamitin lamang ng mga giant para mag-sailing. Meaning, pwede silang sumakay doon, pwede silang mamasyal sa iba't ibang parte ng buong mundo na kasali din sa world government affiliations. Meaning ang iba pang mga member nations, pwede din nilang bisitahin, pwede silang mag-alagala na ginagawa niya ito guys para kahit papaano mag-enjoy ang kanyang mga mamamayan. Pero isa din sa purpose ng pagsigawa niya ng project na ito ay para maging aware at para maintindihan ng kanyang mga higanti na hindi ganito kaliit ang mundo na hindi kasing liit ng Elbaf Kingdom lamang ang buong Earth na para bang gusto niyang maintindihan na small minority lamang ang giant race. Napakaraming races, napakaraming iba't ibang mga races ang nagko-coexist. Isang bagay na gusto niyang mangyayari din para sa mga mamamayan ng Elbaf para hindi sila manatiling nakakulong sa Elbaf Kingdom. Nang dahil sa napakaganda ng mga ginagawang changes nitong si King Herald, maging ang kanyang sariling mga warriors nagsisimula ng magbagong isip na as if dapat daw ba naiwanan na nila ang pagiging isang warrior at gamaya na dito kay Herald na nagbabagong buhay. We then also get to see na itinayo na ang Walrus School. Ayon dito kay Herald, isa ito sa pinaka-magiging essential na structure sa loob ng Elbaf. Dahil kung mas pagtutuang pansin ng mga bata ang kanilang education, hindi sila mapipilitan na maging warriors. Pero ayon naman dito kay Jaguar D. Sol, parang may nakakalimutan din daw itong si Herald na isa sa pinaka-importanteng parte ng Elbaf at yun ay ang military power na sinagot naman ni Herald na actually hindi niya pinagsisisihan yun dahil para sa kanya hindi na daw siya naniniwala na ang military power ang nagsiserve as a stronghold ng isang country na para bang hindi talaga yun kailangan para makilala ang isang nation. Kaya para sa kanya tama ang desisyon na ito. At makikita din natin dito guys na ang isa sa motivation na nagpupush dito kay Herald na tapusin at ikumpleto ang kanyang mga goals na ito ay si Aida. Si Aida na pumanaw na dahil nakita naman natin guys sa previous chapter nilason nga siya ng isang napakalihal na 12 at hindi nga nagsisinungaling ang higanting yun mula sa Alcohol Village. Hindi talaga magtatagal ang buhay ni Aida, patay na siya ngayon. We then get to see a small flashback sa kung ano ang nangyari bago pumanaw, bago mamatay si Aida after niyang malason. Binisita pa pala siya nitong si Herald, dahil nakita naman natin guys sa previous chapter, tinawagan nga ng doktor nitong si Aida si Herald para umuwi dahil nasa delikadong sitwasyon na nga si Aida. And although this might seem very casual guys, nagpapanggap lang dito si Herald. Pinapakita lang niya na masaya siya na hindi siya nag-aalala kay Aida dahil alam niya na ito na ang huling moments ni Aida at hindi siya pwedeng maging malungkot dito. Binabanggit pa nga dito ni Aida ang tungkol sa ginawang changes ni Herald na honestly daw napakalaki na ng pinagbago ng Elbaf Kingdom. Nang unang beses na pumunta siya sa Elbaf Kingdom, nakakatakot daw. Napakarami din ng internal conflicts, however, ngayon napakapayapa,
napakalaki ng pagbabago at talagang makikita daw ng kahit na sinong bibisita dito na napaka-peaceful na nito. Especially ang mga bata, napakarami na daw sa kanila ang mas nagfo-focus sa pag-aaral kaysa sa pagiging isang warrior. Na in-explain naman ni Harold na of course yun naman daw talaga ang goal. Pero para dito sayang din naman daw dahil kahit papaano gusto din niya ang concept ng mga warrior na may warrior spirit na para bang kahit papaano okay lang naman kung meron pa itong kahit konting military power. Pero in-explain naman itong si Harold na actually ang military power nga na yun ang gusto niyang i-demolish, ang gusto niyang alisin sa kultura ng Elbaf Kingdom dahil yun na nagpapanatili ng masasamang POV mula sa ibang races dahil napaka-violente nga nila before. Pero in-explain din itong si Harold na isa din ang kulturang yun. Ang tradisyon na yun sa dahilan kung bakit hindi niya mapakasalan si Ida na dahilan kung bakit natawa na lang itong si Ida dahil napaka-cute daw nitong si Harold kahit pinapatuloy niyang i-achieve ang kanyang mga goal. Tinanong din nitong si Ida ano daw ang balak gawin nitong si Harold kay Loki. Since kung papakasalan nga nitong si Harold si Ida, meaning si Ida na ang magiging legal wife. Anong mangyayari kay Loki, na in-explain naman nitong si Harold na okay lang walang problema dahil in the very first place pareho naman daw nilang itinuturing na magkapatid itong si Huden at si Loki. Regardless of whoever the mother is, pareho silang anak ng dalawang ito. Nagpatuloy ang napaka-sweet na conversation sa gitna ni Harold at nitong si Ida. However, hindi na din ito magtatagal guys dahil malapit na ngang mamatay dito si Ida. Habang sinasabi nitong si Harold na hindi daw magtatagal, makukumpleto na din niya ang goal nilang dalawa. At kapag nangyari yun, magiging mas malaki pa ang Elbaf Kingdom at pwede na ulit silang mag-travel together just like the good old days. Kung saan nung bata pa nga si Harold, gumagala-gala pa sila kung saan-saan gamit ang ship nila. However, hindi nagtagal guys after ng conversation na ito, bumigay na si Ida. Namatay siya, pilit na pinipigilan ni Harold ang pag-iyak sa pagkamatay ni Ida habang itong si Huden naman agad-agad na pumasok sa loob ng tavern para i-check ang kanyang nanay. At sa pagtingin niya dito, patay at pumanaw na talaga si Ida, habang itong si Loki naman, nalaman din niya ang balita ng pagkamatay ni Ida pero nakakulong pa rin siya sa isang cell. Of course, dahil nga sa winasak niya, minasacre niya ang buong alcohol village, kasabay ng napakatinding trahedyang ito ang pagbuhos ng snow sa Elbaf Kingdom, hence the reason kung bakit ang title nga ng chapter ay Elbaf Kingdom Snow. Makikita natin guys na after isang year since ang nakita natin kaninang story ay 15 years ago at ang susunod naman na scene na ito ay 14 years ago meaning 1 year ahead guys dito ay nasa Mary Joyce na ulit at nagkakaroon dito ng napakatinding confusion dahil sa araw na ito sa pagkakataong ito, dapat ay mapopromote na si Shanks sa pagiging isang Goddess Blade papunta sa pagiging isang official na Holy Knight. Kung sana lamang daw ay nakumpleto ni Shanks ang kanyang last mission, sa pagbalik niya sa Mary Joyce ay magiging isang Holy Knight na siya at mapapalitan na din ang kanyang seal mula sa Shallow Seal papunta sa Deep Sea Seal. But since nawala nga si Shanks, hindi na siya bumalik, it would only mean yun magagawa ngayon. Kaya ang kanilang second option ang sasalo ng promotion na yun. At yun ay walang iba kung hindi si King Harold, of course, siguro bilang isang requirement para i-conduct ang promotion na ito, kailangan nilang humingi ng permiso mula sa mismong tao na ipopromote nila na tinanggap naman itong si Harold dahil alam nga niya at pananggakuan siya na after niyang ma-promote sa pagiging isang Holy Knight, magiging isang ganap na member nation na ng world government ang Elbaf Kingdom. Kaya walang ano-ano pa man, hindi nagtagal isinama nila mismo itong si Harold sa lugar kung saan naroroon si Imo sa empty throne. Dito ay nagulat itong si Harold habang ini-explain dito sa mga Gorosei na honestly ang balak daw niyang gawin after maging member nation ng Holy Land ng Mary Joyce ng world government ang Elbaf Kingdom. Bababa na siya, ay relinquish niya na ang kanyang sarili sa pagiging isang king at hahanap siya ng panibagong papalit sa kanya na mas bata, mas fit para maging isang ruler na alam niyo naman guys either sa gitna ni Huden at ni Loki but most likely si Loki yun pero kailangan niya munang i-train si Loki dahil napakatigas pa ng pagmumukha nito. However, biglang nagsalita dito si Imo habang sinasabi na si Imo daw ang magdedesisyon kung anong mangyayari, kung ano ang gagawin niya sa Elbaf. Nagulat na lamang dito si Harold sa pagtingin niya kay Imo habang iniisip niya bakit daw may nakaupo sa empty throne. Pero hindi na siya nakasagot, sinabihan siya ni Imo na lumapit siya dahil matagal na siyang pinagmamasdan at tinitingnan nitong si Imo kung talagang worthy siya na maging isang Holy Knight. Hindi nagtagal, nayanig ang buong Mary Joyce nang dahil sa pag-promote kay Harold nang dahil sa pagpalit ng kanyang Deep Sea Seal mula sa kanyang Shallow Seal. Ngayon kung titingnan niyong mabuti guys, nag-iba na din ang itsura ng pack ng seal nitong si Harold. Kung before parehong-pareho sila ni Shanks na ang Shallow Seal lamang para lamang sa mga Goddess Blade. However, ngayon nagkaroon nito ng additional features na para bang ang tinutukoy ko sa isa sa mga theory videos natin before na ito lang difference talaga ang paraang sungay na nasa may upper part ng tattoo.
Pero ngayon, ito ay tinatawag na ang Deep Sea Seal, ang tattoo na meron din ng ibang mga Holy Knights. Making Herald an official Holy Knight as of this day. After nito, nanginginig pa itong si Herald, pinangingilabutan siya dahil dumadaloy daw sa kaniyang buong katawan ng overwhelming power. Meaning totoo nga guys na after may share ni Imo ang kanyang power sa kanyang mga Holy Knights, magiging mas malakas pa ito. Meaning as of this point, mas malakas si Herald sa base rocks D. Zebek, alam din yun ng mga members ng mga Gor Osei na isang napakalakas na halimaw na daw ngayon itong si Herald at hindi lang yun immortal pa siya. Ang iisa lamang sa bagay na dahilan kung bakit hindi sila natatakot is that nandito si Imo at meron nga silang contract dahil just imagine kung gaano kalakas si Herald ngayon, pero sa pagkakataong ito din, binigay agad ni Imo ang isa sa pinakauna at pinakaimportante, pinaka-significant na utos niya dito kay Herald bilang isang Holy Knight at yun ay ang umuwi sa Elbaf Kingdom at i-carve ang Abyss Mark sa kanyang sariling throne room. Panga dito nitong si Herald para saan pero sinagot. Siya nitong si Imo na after niyang gawin yun after niyang makumplito ang first mission niya bilang isang Holy Knight magiging isang member nation na ang Elbaf Kingdom so of course Herald bilang isang tanga na manipulate na naman siya dahil lamang sa concept na gagawing isang member nation ng Elbaf Kingdom agad-agad umuwi itong si Herald papunta sa Elbaf Kingdom at tuwang-tuwa pa siya at pinagmamalaki niya pa sa lahat ng kanyang mga mamamayan na magiging isang literal official na member nation na ng world government ang Elbaf Kingdom. Of course, tuwang-tuwa din ng mga tao dahil hindi naman nila alam kung anong possible na mangyayari. Pero sa pagsunod na ito ni Herald sa utos ni Imo, dito na magbabago ang lahat. Of course, dahil ito ang pinakaunang utos sa kanya ni Imo, sinunod ito ni Herald. Nag-carve talaga siya ng pentagram ng Abyss Mark sa loob mismo ng West Castle, sa harap mismo ng kanyang throne room. However, may idinagdag na naman si Imo na para bang nagpainit ng ulo nitong si Herald. Nagsimula siyang magalit at map icon sa sumunod sa follow-up na command na ibinigay ni Imo. At yun pala ay ang I-gather daw ang kanyang buong army ng mga higanti. Mag-create ng isang grand army of warriors na binubuo ng mga higanti at gagamitin ng world government bilang manpower na magtipon at ipunin ni Herald ang pinakamalalakas niyang mga warriors para mag-serve as a weapon para sa mga marine. But the problem is hindi lamang para sa mga marines kung hindi para sa iba pang purposes nitong si Imo. Dito na nagsimulang kumontra itong si Herald dahil hindi nga niya gusto kung anong gustong mangyari ni Imo na in the very first place hindi daw ito kasama sa pinag-usapan nila sa loob ng Mary Joyce. Pangalawa, ang pinaka-purpose kung bakit ginagawa ito ni Herald is that para linisin niya ang pangalan ng Elbaf Kingdom para alisin ang violence sa pangalan at sa history ng mga higanti kaya hindi niya yun basta-basta magagawa. Pero sinagot siya dito ni Imo, sinabi daw nitong si Herald na handa siyang mag-atone sa kanyang mga sins sa kasalanan ng lahat ng kanyang mga predecessors. However, kung ayaw niya itong gawin, it would only mean na hindi siya desidido sa kanyang sinabi. At umamin pa daw mismong itong si Herald ang nag-volunteer na maging isang slave para lamang linisin ang pangalan ng mga higanti. Kung hindi niya ito gagawin ngayon, sinungaling daw siya. Pero sinagot na naman itong si Herald si Imo na sinabi daw niya yun pero hindi niya sinasakop ang lahat ng mga higanti. Siya ang mag-aatwan, siyang magke-carry ng burden at hindi daw dapat idamay ni Imo ang iba pang mga higanti na wala namang ginagawang masama. Especially yung mga bata na wala pa namang balak na maging isang warrior. Pero ang naging sagot dito nitong si Imo, hindi daw sapat ang buhay nitong si Herald para mag-atone sa napakabigat na kasalanan ng Elbaf Kingdom. Hindi pwedeng siya lang ang mag-carry ng burden, kailangan lahat silang mga higanti. Pero sinabi dito nitong si Herald na hindi daw niya gagawin. Hindi siya susunod, ang sagot naman ni Imo, wala siyang pakialam. Ngayong meron na siyang contract seal, meron na siyang deep sea seal. Kahit ayaw niyang sumunod kay Imo, kusang gagalaw ang kanyang katawan. Dahil kasama pala sa contract na yun dito kay Imo, kapag upgraded na mula sa shallow papunta sa deep seal it would come with a cost of total obedience. Meaning makokontrol ni Imo ang katawan ng kahit na sinong mag-enter sa pact na yun na dahilan kung bakit kahit ayaw kumilos nitong si Herald, wala siyang choice. Pinagagalaw at kinokontrol ni Imo ang kanyang katawan, it was at this point na ma-realize nitong si Herald na isa siyang tanga, inuuto lang siya ng world government. At hindi talaga ginawa ito ni Imo para maging member nation ng Elbaf Kingdom kung hindi para i-enslave ang buong Elbaf Kingdom para gawing aliven ang lahat ng mga higanti, dahil napakadelikado at napaka-critical na nga ng sitwasyon, ipinatawag na nitong si Herald ang lahat ng kanyang mga royal guards. Agad na dumating ang mga guards at nagtataka sila, takot na takot sila dahil iba ang kinikilos nitong si Herald at binunot niya na din ang kanyang sword. Sinabi ni Herald na ikadina daw siya ng kanyang mga guards sa isa sa mga pillars, sa isa sa mga poste sa loob ng West Castle. Surely ginagawa ito ni Herald dahil alam niya na at some point hindi niya makontrol ang kanyang katawan at baka pagpapatayin ni Imo ang kanyang sariling mga alagad.
Ang isa din sa mga naging orders niya sa pagkakataong ito ay ang ipatawag daw si Elder Harul at ang kanyang dalawang anak na si Huden at si Loki. However, itong si Huden pala ay nagsaset sail kasama ang kanyang mga kaibigan habang hindi nila alam kung anong iba pang pwedeng magawa nila para makatulong sa kanyang tatay. Pero si Loki naman nasa loob ng cell nakakulong, kaya naman agad na ipinatawag ni Harold ang dalawa ni Loki at nitong si Harul. Pinuntahan agad nila si Loki sa Underworld habang sinasabi na ipinatatawag daw siya ng kanyang tatay. Si Loki hindi naman nagmamadali dahil hindi naman niya alam na urgent na talaga at emergency ito. Sinabi niya lamang na ano daw ang meron, bakit bigla na parang kailangan siya ni Harold. Ganon din itong si Harold, kahit hindi niya alam kung ano ang rason, kahit hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit ipinatatawag siya, sinunod na lamang niya ang orders nitong si Harold. At alam niyo naman guys kung ano ang mangyayari dito. It will end the flashback, this will complete the full circle. Ang pinakaunang parte ng flashback ni Loki na kung saan inabutan nitong si Loki at nitong si Harul na patay na si Harold habang pinagtutusok ito ng kanyang sariling mga royal guards. At alam nyo na guys kung anong susunod na pangyayari nito. Most likely konting explanation sa kung paano namatay si Harold, at noon, makakabalik tayo sa Elbaf arc sa ginagawang pag-atake ni Imo at ang pag-retaliate naman ng mga Straw Hats. So, ayun na ang kabuuhan ng video natin, at kung nagustuhan mo, ay huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat, this is Mr. AI Anime, and see you guys again on my next video.